Ang guwapo. Pero, amoy sigarilyo. Siya ay isang kabataan na dati umattend ng cell group, subalit sa kanyang pagsama sa kanyang barkada ay nakalimutan niya ang kanyang pagiging Kristiyano. Minsan, sa kanyang paglalakad, ay bigla siyang nagulat. Sobrang gulat! Gulat na gulat! Yun pala ay makakasalubong niya ang kanyang dating cell leader. Pero, bakit parang iniiwasan niya? Anong nangyari? At sa kanyang paglalakad ay dumiretso siya sa kanyang mga tropa na noon ay naglalaro ng basketball at nakipaglaro sa volleyball. At pagkatapos dito, muli na namang naglakad itong si Japet. At sa kanyang paglalakad, ay muli na namang siyang nagulat! Sobrang gulat! Gulat na gulat! Yun, makakasalubong na naman si Sir Leader. At umiliwas na naman. Anong nangyari? Makikita pa rin na naglalakad itong si Japet at dumiretso sa kanyang mga kaibigan kabarkada na noon ay kasalukuyan nagpa-practice ng sayaw para sa isang dance competition. Sobrang busy ni Japet. Ang dami niyang pinupuntahan. At patuloy siya naglakad ng naglakad. Nakaisip umuwi ng bahay. Pero mukhang hindi bahay na kanyang mapupuntahan. Doon siya pupunta sa kanyang mga barkada na nagsaselebrate ng birthday. Ang shoot. Wow! Enjoy na enjoy sila. Doon ay maraming asingan, iniuman, at kung ano na mga bagay ang ginagawa nila, hindi makakalimut kay Lord. Nagpakasaya sila, nagpakasing buong gabi. Ang ganyan sila ay nakatulog sa sobrang kalasingan. Kinabukasan, uli na namang makikita naglalakad dito si Japet. Hindi talaga niya maglakad. Sobrang busy siya sa kanyang paglalakad. Pero siya isang bagay na kamamanghang nakita. Isang nakamamanghang bagay. At sa kanyang pagkamangha ay kanyang nilabitan. May nakasulat. Do not touch, sabi. Pero ano itong ginagawa ni Japet? Bakit nakahawakan niya ito? Kaya ang sabi nga, do not touch. Hindi talaga siya nakikinig. Hindi siya sumusunod. Ano itong nangyayari? Parang may kakaiba. Hindi ba alis si Japet ang kanyang kamay? Anong nangyayari? Kahit gusto niyang alisin, hindi siya makawala. Pinipilit niyang umalis. Ano bang kalagayan ng kanyang kinasadlakan? Maya-maya ay makikitang dadaan si Sir Leader. At magtataka, itatanong kung ano itong sitwasyon ni Japet. Subalit itong si Japet parang tinatago. Parang ayaw niyang ipakita. Ayaw niyang makita ng iba kung anong may ginagawa. Pero ito si Leader sobrang concern eh. Maya-maya ay makitang daraan ang kanyang mga kaibigan, kabarkada, na palagi niyang kalaro sa basketball at doon ay mapapansin si Japet at iayain si Japet na sumama sa kanila. Pero dahil nga sa kalagayan ito, hindi makasama si Japet. Maya-maya, makikitang daraan ang mga kaibigan niya kasama sa dance competition at mga kaibigan at katropa niya na nakasama maglasino noong karang gabi. At syempre pa, aayain din sila na sumama. Pero hindi makakasama si Japet kasi nandun siya sa kalagayan yun. Na pinipilit niyang pakawalan, pinipilit niyang makaalis, pero hindi siya makaalis. Ang mga kabataan ito ay dumiretso sa tabi kalsada
Basta eh, wala nga palang gasolina. Anong gagawin natin? Sige sa nag-isip ng paraan ang mga kabataan. At sige nakaisip. Ano ang naisip nila? Tignan natin. Yo, sinulak na lang G. Nakalisa sila. Samantalang ito si Jape. Nakikinig na sa kanyang sitwasyon. Gusto na talaga niya makalis. Pero hindi siya makalis. Ano ba itong nangyayari sa akin? Ano ba itong kinasaltakan ko? Maya-maya darating si cell leader. At buong puso kakausapin si Jape. Buong puso papahaginan ng salita ng Diyos. Itong si Jape, tuturuang magsisi, ipapahayag ang kanyang kasalanan. At si Lord, lilinisin siya at syempre papatawarin. Doon, si Japet ay lumapit muli sa Panginoon, humingi ng tawad, isinuko ang sarili at tinanggap ang kaligtasan